Natin nag-aaral si Manoy ng Bible School, pinapababa ako. Okay, bababa ako. Ayan na. At the time po ng katapusan, sinabi sila po ay mananatili sa kanilang bukid. Hindi po sila maaari. Ito po yung namamahulugan po ng hell. So one thing that is very important at the time of the end ay maani mula po dun sa bukid. So being harvested from the field and brought to Mountain Zion, namamahulugan, proof po yun, patunay po yun, na tayo po ay anak po ng ating Diyos. Kasi sinabi, those born of God's seed will be harvested. Na-harvest na po ba tayo? Pag na-harvest, that is the proof of being God's child. Pero ano po yung patuloy naman na tayo po na-harvest na? Dapat nasa Mountain Zion na po tayo. Paano po yung mga hindi naani? So po yung kailangan mo lumahan natin through Matthew chapter 8 verses 11 to 12. Sinabi po, there are people who are harvested from east and west. Igagather po sila. Yeah. Ito po ay pinakilala sa Revelation chapter 7 bilang 12 tribes of the new kingdom. Sila po ay kabilang po sa kaharian po ng kalangitan. Nalilikain po sa huling panahon. Pero sinabi rin po dito, there are people, the subjects of the kingdom, that will be thrown outside, itatapon po sa labas. Sila sana na magmamana ng kalangitan. Pero ano po yung nangyari? Sila po yung naging corrupt. In Revelation chapter 6, sila po yung corrupted generation, the traditional churches, the sun, moon, and stars na nagdilim po at bumagsak. So ano po yung end result po nila? Close up. Okay. Wala. So ganito po kahalaga, who are God's children or God's sons at the Lord's second coming? Kailangan po ay matukuling po natin ito. So sino po sila? God's true sons at the Lord's second coming, the 144,000 and the 12 tribes who have been born of God's seed, harvested and sealed. 144,000 lang po ba? Ang kabilang po doon sa 12 tribes ay 144,000 and great multitude wide that no one could count. Sila po'y pinanganak sa binhi ng Diyos na ani at naselyohan. Ano po yung isiselyo po sa atin at tatatak sa atin sa panahon po na ito? The prophecy and fulfillment of the New Testament revelation or New Covenant. Revelation chapter 7, sino po sila? Pinakilala po sila dyan bilang 12 tribes. Revelation chapter 14, sila po yung mga inani. Sila po yung nakatayo sa Mountain Zion kasama po ang Kordero. Revelation chapter 21, sila po yung tinawag po na New Heaven and New Earth na nalikha after the first heaven and first earth had passed away. And even the creation, hinihintay po nila with eager expectation. Sino? Yung true sons of God na marireveal po sa huling panahon. They are waiting. Nung nilikha po ng Diyos at pinili po si Adan, nasa kanya po ang authority over God's creation. Pero nalus po niya yon nung siya po ay nagkasala at tumalikod po sa Diyos. Pero ito po yung ibabalik po ng ating Diyos. Authority over po sa lahat ng creation po ng ating Diyos dito po sa mundo. So i-rule po ang creation. Gamit po nino ng mga anak po ng ating Diyos. Aalamin pa po natin yon in the future. May papahapyaw lang po yon. Pero bilang nataniman ng binhi po ng ating Diyos, ano po yung kasunod? God is expecting us to grow. Gusto po niya na tayo po ay lumaki. Kaya